Sa kabila ng utos ng China na hulihin ang mga anilay trespassers sa South China Sea, tuloy sa paglalayag sa West Philippine Sea ang isang grupo ng mga mangingisda sa Zambales. May unang balita, si Joseph Morong. Matapos daw silang pagbawalan sa Scarborough Shoal sa Recto Bank na nangingisda ang ilang taga Mariveles Bataan. Nakakasama raw nila roon ang ilang mangingisda mula Vietnam at China. Malayo naman sa pamumuli ng China. Pero hindi pa rin maiwasan. May ikot-ikot pa rin sila doon. Nagmamasin pa rin sila sa atin. Nag-iingat na lang kayo? Oo, nag-iingat na lang. Siyempre, ano man wala naman tayo panlaban doon. Dagdag pa sa kinakasama nila ng loob ang direktiba ng China sa kanilang Coast Guard. Sa sarili nating karagatan, tayo pang pinapaalis. Ang utos kasi ng China, hulihin ang mga hindi China mangingisda sa kanila umunong dagat simula June 15. Hanggang 2 buwan ang posibleng kulong ng walang paglilitis. Git ng grupo ng mga mangingisda sa Zambales. Hindi nila dapat gawin po yan sapagkat kami po ay alam naman po namin yung ating batas. Hanggat alam po namin na wala po tayong nilalabag, ay patuloy pa rin po yung aming pangingisda dyan. Sa kabila nito, ayon sa ating pamahalaan, wala raw dapat ikatakot ang mga Pilipinong mangingisda. Huwag po kayong magpapaapekto. Wala po silang karapatan para pigilan kayong mangisda sa loob ng ating exclusive economic zone. Ituloy lang po ninyo yung pangingisda sa West Philippine Sea. Nasa likod nyo po ang batas at nasa likod nyo ang pamahalaan. Wala pong karapatan ang Chinese Coast Guard na mag-aresto, magtitini. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, wala naman dapat ipag-alala ang mga walang ginagawang illegal sa lugar. Sinimulan na sa Kamara ang pagdinig sa umunoy gentleman's agreement ng nakaraang administrasyon sa gobyerno ng China. Hindi dumalo ang mga dating opisyal ng administrasyong Duterte kaya dismayado ang ilang kongresista. Parang umiiwas yung ating mga opisyales ng nakaraang administrasyon dahil halos walang nagpunta sa kanila. So nagtataka ako kung ano yung dapat na kanilang iwasan. Nag-abiso sa komite na may naon ng lakad si dating Executive Secretary Salvador Midaldea, habang walang pasabi sina dating Defense Secretary Delphine Lorenzana at dating National Security Advisor Hermogenes Esperon. Kinukuha pa namin ang kanilang panig. Sa pagdinig, sinabi ni DOJ Senior State Counsel Attorney Freddy Ganchon na mahalagang malaman kung ano na pag-usapan ng mga sangkot na opisyal. The gentleman's agreement can exist in international law. It's called an oral treaty. It's usually in the form of an oral treaty. And oral treaties are allowed under international law. But whether or not it is legal would depend on its contents, Mr. Chair. So that's why we need to know the actual contents of this agreement. Pero ipinunto rin niyang sakaling totoo na may kasunduan, wala na rin daw itong bisa dahil kinansela na rin ito ng Pangulo. May question ding imbitahan mismo si dating Pangulong Duterte pero hindi pa raw ito gagawin ng komite. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.